Uy, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, no? And dito sa Maynila, mga Iskonians, no? Mga Manilenyo, mga Iskonians, na walang sampang suporta dito sa ating YouTube channel. So ngayon, meron lang po akong i-share na chismis. Alam ko, kapag chismis, may possibility totoo, may possibility hindi. Chismis nga, di ba? May chismis ba na totoo? May totoo, yun nga lang, chismis. So ngayon, mga kababayan ko, mga kabarangay, mga kasyudad, mga tagagidli, mga tulongges, gusto ko iparating sa inyo na merong chismis na kumakalat ngayon na kapag ikaw daw ay isang trabahante ng Manila City Hall, tapos nakita ka ng Manila City Hall na sumusuporta kay Yorme Isko Moreno, kabahan ka na. Bakit? Kasi daw, ililipat ka ng ibang department or may possibility itapon ka sa malayo. Kung galing ka sa City Hall, pwede kang ilagay sa Santa Ana, pwede kang ilagay sa San Andres Bukid, pwede kang ilagay sa may kung saan-saan. Basta sa parte lang ng Manila, sakop ng Manila City Hall. Kasi sa madaling salita, kapag ikaw daw ay isang employee sa Manila City Hall, tapos nakitaan ka, no, ng kampo, hindi ko na sabihin kung sino, na sumuporta ka kay Yorme Isko or nakita ka na nandoon ka sumisigaw-sigaw, Yorme, Yorme, ibalik si Yorme. Pag nakita ka daw, kabahan ka na. Yun ang chismis. Kasi daw, pag nalaman ng City Hall na ikaw ay sumuporta kay Yorme Isko Moreno, aba, ililipat ka. Itatapon ka sa malayo. Yun ang nakarating sa akin, ha. Nako, mga worker sa Manila City Hall, bawal sumuporta kay Isko. Kasi kapag sumuporta daw kay Isko, itapon ka ng malayo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo ngayon, mga kababayan. Ako, mag-ingat-ingat kayo, ha. Yung mga taga City Hall na mahal nyo si Yorme, maging silent na lang kayo. Huwag na kayong sumisigaw-sigaw na 2 joints, Isko, huwag nang ganon-ganon, ha. Tahimik na lang, sa balota mo na lang ilagay. Kasi ingatan mo yung trabaho mo. Kasi alam mo naman, di ba? Hayaan nyo na kahit sabihan kayo balingbing, kahit sabihan kayong ganyan. Sa dulo lang ng lapis yan. Sa pagbilog lang sa baluta yan. Doon mo na lang ilagay. Huwag ka nang magpahalata kung nandyan ka. Kasi yun ang nakarating sa akin na chismis kay Aling Marites. Alam nyo naman si Aling Marites, mataas ang radar. Alam nyo naman si Aling Marites na medyo ang pandinig may lahing paniki kasi yan si Aling Marites, no? Alam nyo yan. Kapag may lahing paniki, malayo ang nararating sa pandinig. Yung radar ba? Ganun po yun. So, ngayon alam nyo na. Alam nyo na. Mag-ingat-ingat kayo dyan kasi yan yung aking nalalaman. Yun yung aking nakikita. Na kapag sumuporta ka daw kay Yorme Isko, tapos nagtrabaho ka sa City Hall, abay, kabahan ka. Bakit? Either tanggalin ka, ilipat ka sa ibang department. No, mag-ingat ka, mother, ate, kuya, sister, 2 joints. Mag-ingat kayo dyan, ha, mga ka-2 joints. Kasi, nako, yan nga sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat-ingat, mga kababayan, kung gusto mo pang magtagal sa iyong tinatrabahuan. Yan lang yung aking hindi ko na masyadong pahabaan. At saka ito pa, bukod doon sa chismis na yan, ito pa yung aking nalalaman. Meron daw pa bahay si Yorme. 3 daw yan. Sa San Andres, San Lazaro, at sa Pedro Hill. 3 daw yan. So abang-abang kay mga kababayan, ha, baka
isa kayo sa maka-avail. Kasi speaking of trabahante ng Manila City Hall, kayo daw po no, ang una no, na maka-avail doon sa mga workers sa Manila City Hall nung panahon ni Yorme. At kahit hanggang ngayon naman, marami namang worker dyan sa Manila City Hall na mga regular na. Hanggang ngayon din naman. Kaya abang-abangan nyo yan ha. Napirmahang budget na yan. Actually, yung sa ano yata, sa San Lazaro is 95% na yata natapos. No? So, 5% na lang pwede nang tirahan. Kaya, yung mga worker dyan sa Manila City Hall ha, tabayanan nyo. Baka naka-avail na kayo. Project po yan ni Yorme. Kaso hindi sinabi ng kasalukuyan eh. Ayaw sabihin. Kasi alam nila na kapag sinabi nila na kay Yormeng proyekto yan, babango ang pangalan ni Yorme. Totoo naman talaga. Si Yorme naman talaga ang nag-isip na gawin yan. Diba? Si Yorme naman talaga. Kaya wag na kayong wag na kayong malungkot, wag na kayong masaktan. Tanggapin na lang natin yung katotohanan na proyekto ni Yorme yan. Basta, yun lang ang sinabi ko ha. Mga taga Maynila, huwag kalimutan. Huwag kalimutan ang tabayanan, ang mga bagay, ang mga proyekto na para sa atin at para sa inyo. Kasi si Yorme, ang iniisip niya ay ang kapakanan ninyo. Hindi po si Yorme nag-iisip na para sa sarili niya lang. Kasi si Yorme kasi hindi ko na uulitin, hindi ko na ibabalik-balik paalala sa inyo. Ramdam kasi niya kung gaano kahirap ang buhay. Kasi si Yorme, dumaan po yan pagka mahirap. Sabihin na natin na si Yorme ngayon ay nag-level up na. Sabihin natin na si Yorme ngayon ay nagkaluwag-luwag na, naka-LL na. So, natural lang yun kasi ikaw ba naman mayor, sumasahod ka eh. Diba? Pag sumasahod ka, makakabili ka na ng mabibili mo. Diba? So, yun yung aking pinaparating ngayon na chismis, mga kababayan, ha? Kaya sa mga trabahante dyan sa City Hall, mag-ingat-ingat kayo. Kasi kapag nasilip daw kayo, nakita kayo daw na tumutuwad-tuwad kayo. Yorme, ibalik si Yorme. Tapos sa City Hall ka nagtrabaho. Aba, mag-ingat ka. Ililipat ka daw. Di umano. Hindi ako sure. Chismis lang. Wala na akong sinabi kung sino ang maglipat sa'yo. Basta, yun lang ang nakarating sa akin. Mag-ingat-ingat kayo ha, yung mga worker dyan sa City Hall. Bawal sumuporta kay Isko. Huwag na lang kayo magpahalata kung maka-Yorme kayo. Sa dulo na lang ng lapis. Picturean nyo na lang, tapos pagka si Yorme na nakaupo, ipakita nyo lang, Yorme, kahit hindi ikaw yung mayor, pero binuto kita. Salamat. Ay, ganon, di ba? So, yun lang yung aking reaction. Mag-ingat-ingat kayo dyan, mga workers City Hall. Huwag daw kayo magpakita na sumuporta kay Isko, kay ilipat daw kayo. So, yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first and thank you.